Ito na po yung part 3 at final part ng ating 3 parts video series sa video number 14 ng Urban Crayfish Farmer Road to First 100 Days. Sa part 1 at sa part 2 na-discuss na natin ang basic understanding, general requirements at consideration sa pag-aalaga ng crayfish at saan makakabili, preparasyon ng ating DIY storage box aquariums at ang 2 levels trapal pan at hanggang magka-craylings na nga. Sa part 3 video, punta na tayo sa tamang paraan ng pag-aalaga ng ating 4 na trio sets na crayfish breeders. Kasama dito ang tungkol sa habitat stocking density, mga pwedeng ipakain sa ating mga crayfish breeders, maintenance ng ating mga aquariums at trapal ponds, kasama ang filtration at water changes. Di-discuss din natin ang molting processes, preparation ng ating nursery at grow out pa hanggang sa breeding or sa pag-breed ng ating mga female crayfish breeder at pati pag-hatch into craylings ang mga egg. Ito na po yung final at total cost at expenses natin hanggang sa ating pagtahak ng 100 days. Ang cost na ito ay mga ballpark estimates lang. Ngayon, bakit ako may mga costing at expenses? Kailangan po ito para sa ating feasibility study at may evaluate natin if may pera ba sa small scale urban home crayfish farming. Ito yung mga ballpark cost ng mga DIY plastic storage box aquarium, DIY 2 levels trapal pan, 4 trio sets crayfish breeders, setup improvements, isolation baskets, crayling hides, crayfish pods and feeds, at aquatic plant and dried talisay leaf. Okay, tuloy na tayo. Ang dalawang trio sets na Taguro line ay inilagay natin sa itaas na trapal pan at ang mga giant line or large size crayfish naman ay sa ibabang trapal pan natin inilagay. Ang mga Taguro line crayfish breeders ay mas mga malinis pero kitang-kita na mga bata pa ang mga ito. Halata naman sa mga claw ng mga male crayfish, hindi pa masyadong nakikita ang red color. Gaya ng ating pag-aaral at research, aabutin pa ito ng 2 buwan o 2 molting pa bago ang mga Taguro line crayfish ay mag-breed. Isa pang napansin ko sa mga Taguro lines na nasa akin ay nasa natural na pagka-green ang kulay nila kaysa blue na sinasabi. Siyempre naman, naintindihan naman natin na ang mga aktual na kulay ay depende sa habitat at surroundings. Dahil ang mga Taguro line crayfish breeders ay mas malinis, tanda naman ito na malinis ang pinanggalingan habitat. Ngayon naman, ang mga giant line or large size crayfish breeders ay mukhang galing naman sa mud or concrete pan. Mas malalaki naman sila ng konti. Siguro dahil ang mga crayfish breeders na ito ay lampas 4 na buwan na siguro. Pero ang mga claw ng male ay hindi pa rin masyadong nakikita ang kulay red. Ibig sabihin, hindi pa siguro mag-breed ang mga ito. Ang aking tansya lang ay aabutin pa rin ito ng mga 2 buwan or mga 2 molting pa bago mag-breed. Ang mga giant crayfish breeder ay maiitim din dahil siguro sa habitat na pinanggalingan nila. Malamang galing sa muddy concrete pan. Okay, sa stage na ito ay kailangan kong ipaalam na ang ARC crayfish breed quality ay depende sa habitat. Ito ay ang quality ng tubig at kapaligiran kasama na rito kung naarawan at pati na ang climate. Ang ARC crayfish ay ARC crayfish kahit anong linyada pa yan at particular na gene. Ang crayfish materials na inaalok ng sino mang crayfish breeder, grower or farmer kaya
para sa pag-define ng quality ng kanilang crayfish breeders, sa tingin ko ay wala naman masama sa pagtawag kung anong gusto nilang ipangalan ng kanilang mga crayfish materials, products o kaya produce. Prerogative ng mga breeder, grower or farmers kung ano ang gusto nilang ipangalan. Pero sa totoo naman ay umuobra din naman ito. Kumbaga ito ay branding or marketing strategy lang or paraan nila para maipakita na naiba ang kanilang product or produce sa karamihan. Ngayon, moving ahead na. Mas maganda naman talaga sa pag-umpisa pa lang ay dapat maganda na ang quality ng mga crayfish breeders. Pero sa huli ay depende pa rin sa pag-aalaga at sa facility, mapa-aquarium, trapal pan o kaya concrete pan setup pa yan. At syempre kasama ang kaalaman sa pag-aalaga ng ARC crayfish para maging successful farmer din. Bago tayo magpatuloy, ulitin ko po ulit ang aking mga sinabi sa part 1 at part 2 ng ating 3 parts video series sa video 14 na ito. Gusto ko lang pong ipaalam na ang aking mga isinishare sa 3 parts video series na ito ay aking mga personal na napag-aralan at karanasan sa pag-aalaga ng crayfish at ang aking pagtahak sa unang 100 days ko sa urban home crayfish farming. Umubra po ito sa akin pero sa huli ay mananaig pa rin ang kanya-kanyang paraan na uubra base sa kanya-kanyang experience din at base rin sa kanya-kanyang sitwasyon, kasama na dito ang mga resources gaya ng financial at lugar sa pagpaparm or lokasyon. Sana makakatulong ito lalo na sa mga planong mag-umpisa pa lamang ng urban home crayfish farming. At gusto ko rin idagdag pa sana, huwag po ninyong masamahin. Ako po ay nag-uumpisa pa rin naman sa pag-aalaga ng crayfish. Ang ibig kong sabihin ay hindi po ako expert. Kasalukuyan pinag-aaralan ko pa rin naman at patuloy na mag-aaral sa pag-aalaga ng crayfish. Hindi po ako nag-aangas sa aking mga nagawa. Ang aking intensyon lang ay may bahagi para may maitulong naman sa crayfish community. Okay, magpatuloy na tayo. Na-discuss ko na din naman ang aking mga ginawang initial setup sa DIY storage box aquariums at DIY level trapal pan para sa aking urban home crayfish farming venture. Ngayon naman ay aking i-discuss ang mga importanteng aspeto sa pag-aalaga ng aking mga crayfish breeders sa pagtahak ng aking 100 days to produce craylings. Okay, let's go. Una, overall water quality. Ang quality talaga ng tubig ay nakasalalay sa filtration, biological man o at mechanical. Kasama rito ang aeration at water changes. Tandaan po natin na ang mga habitat na ating ginagawa ay hindi na ito ang natural na habitat ng mga crayfish. Pero kahit papaano ay pinipilit natin i-replicate kahit man lang sa water quality. Sa aking mga setup ay ginamit ko lahat ang mga nabanggit kanina para sigurado na ang water quality ay ma-maintain at habitable sa lahat ng oras. Naintindihan ko na may mga gumagamit ng setup na walang filtration, walang aeration or wala ring water change. Siguro umubra sa kanila. Depende naman talaga sa circumstances. Pero sa akin ay gusto kong mag-umpisa sa basic requirements na kailangan. Okay, meron na nga tayong filtration. Bakit kailangan ko pang mag-water change? Sa pagkakataon nito, ang ating filtration ay DIY lang gamit ang mga materyales na available. At ang pangunahing konsiderasyon ay cost. Ang mahalaga o obra naman kahit wala or merong water change. Siguro kung gagamit tayo ng recirculating aquaculture system or yung tinatawag na RAS filtration system, hindi na natin siguro kailangan mag-water change. Sa aking pagwa-water change ay nasa 20% to 20% at every week kong itong ginagawa. Or pag nakita kong maraming bula sa paligid ng water pools area or sa mga gilid ng aquarium or trapal pan. Sa pag-water change ay isinasama ko na ang paglinis sa mga hindi naubos na pagkain at mga naipon na poops sa floor ng aquarium or trapal pan sa pamamagitan ng pagsaipon. Nagpapalit na din ako ng filter media if kinakailangan pero hindi kasing dalas ng water change. Sa aking mga water filter ay once lang akong nakapagpalit sa unang 100 days ko sa pag-aalaga ng crayfish. Pinapalit
Gamitan lang ang mga mechanical filter media. Ito yung pansala na cotton wool. At syempre, huwag kalimutan, pag mapansin na mahina na ang water outflow ng submersible water pump, kailangan na din itong linisan ang screen cover at ang motor impeller shaft. Ang dried talisay leaf base sa aking experience ay pinapaganda ng quality ng tubig sa paraan na ang tannins na nanggagaling sa dried talisay leaves ay meron antifungal at antibacterial properties. Ibig sabihin, ang tannins galing sa dried talisay leaf ay nagdadagdag sa water properties o kaya parameter para maprotektahan ng ating mga crayfish sa fungus or bacterial infection. Ang dried talisay leaves ay nagsisilbi din karagdagang hide at ready food sa mga crayfish. Ang dried talisay leaves ba ay nagpapababa ng pH level ng tubig? Siguro, bagya lang naman. Base ito sa aking experience sa tama lang na paglalagay. Pero hindi naman ito pinapababa sa mapanganib na level. Ang ating mga crayfish ay kaya ang water pH level na 6.5 hanggang 8.5. Base naman sa aking pH level test na aking regular na isinasagawa, ang water pH level ng aking mga crayfish habitat ay parating pumapalo naman sa 7 gamit ang litmus paper test. Ang litmus paper test method ay ang pinakamurang paraan sa pagtest ng water pH level ng ating mga aquariums or trapalpan. Ang pH level test strips ay nabibili lang ito online. Ang test method ay pareho lang sa principles na ating napag-aralan sa ating mga science school project. Ang stocking density sa video na ito ay hindi na natin i-discuss in details dahil nga meron lang tayong 4 na trio sets na 4 inches na ang laki na crayfish breeder. Ibig sabihin, 6 na crayfish breeders lang bawat trapalpan. Pasok na pasok sa ideal na dapat nasa 5 to 15 per square meter. Depende pa ito sa size. For reference, ito yung mga crayfish stocking density sa urban home farming setting. Ang stocking density, ibig sabihin ay kung gaano karaming craylings, juveniles, adults, or breeder crayfish ang pwedeng ilalagay sa ating mga DIY aquarium o kaya sa trapalpan para sa ating urban home farming settings. Pag ang pag-uusapan ay square foot, dapat ay ideally nasa 1 to 2 crayfish breeder per square foot. Ngayon, sa mas malaking pan naman, gaya ng ating mga tarpalpan at as an example, ang ideal at dapat ay nasa 5 to 15 crayfish breeders bawat square meters. Tignan na lang po sa ating separate video kung kailangan ng impormasyon pa tungkol sa stocking density. Ngayon ay punta na tayo sa mga pinapakain natin sa ating mga crayfish breeders. Babanggitin ko lang dito ang mga karaniwang ipinapakain natin sa home farming settings. Una muna, ang mga crayfish ay omnivorous. Pwedeng kainin kahit anong makain. Pati nga ang mga kapwa nila na mas mahina sa kanila. Sabi ko nga, ang mga crayfish kahit ano ang kakainin. Kaya hindi mahirap pakainin. Ang mga crayfish ay pwede sa mga buhay, kaya patay na hayop at pati mga halaman at mga nabubulok. Ibig sabihin, pwede nilang kainin kahit anong buhay na kaya nilang huliin at patayin. Okay, ito na yung mga pinapakain natin sa ating mga crayfish sa urban, small pond farming or hobbies. Meron pang mga pagkain na hindi nabanggit, pero ito munang mga pagkain na ating ibinibigay sa ating mga crayfish. Una, PO2 sinking pellet. Formulation feed ito para sa mga isdang bottom eater. Kasama rito ang ating mga crayfish. Next is Integra 3000 pellet. Feeds ito para sa mga manok, kaso madaling madurog pag nabasa. Madaling mapulyot ang tubig pag sobra-sobra ang bigay. Next sa listahan ay dried talisay leaf. Nagbibigay pa ito ng antifungal at antibacterial sa tubig. Ang dried talisay leaves ay nagiging hides din maliban sa pagkain. Next, tilapia or kahit anong klase ng isda. Pero sa ating example ay tilapia. Yung nga lang, pinapalansa ang tubig. Kaya kailangan tanggalin agad ang mga hindi naubos.
Next, chicken o kahit anong karne, basta laman dapat. Ang ating example ay chicken. Pareho sa mga isda, kailangan tanggalin din ang mga hindi maubos ng mga crayfish. Next naman ay patatas, kamute, carrot. Ito yung mga root crops na nasa ating kusina. Ginagawa ko ay ini-slice ko lang. Siyempre, tanggalin din ang mga hindi maubos para hindi babaho ang tubig. Next, hornwort at iba pang mga aquatic plants. Sa mga pagkain na aking nabanggit ay mga pagkain na aking personal na binibigay sa aking mga crayfish sa home setup. Ngayon, punta na tayo sa molting cycle ng mga crayfish. Ang molting cycle ay isa sa mga critical na proseso sa pag-aalaga at pag-breed ng crayfish. Siguro, mas malamang ay naranasan na rin ninyo ang pagkamatay ng inyong napakamahal na crayfish dahil sa failed molting. Sa parte ng video na ito, discuss ko lang ng konti ang aking molting experience sa aking mga breeder size na crayfish. Sa mga nakalipas na 6 na linggo, lahat ng aking 12 crayfish breeders ay nagmolt na. Mga 6 siguro ang 2 beses nagmolt sa aking pagkaalala. Okay, ano naman ang indication na ang crayfish ay malapit ng magmolt? Unang obserbasyon ay ang crayfish ay nasa labas pa kahit may araw na. Karaniwan silang nagmumolt sa umaga, maagang maaga pa. Kaya maganda, babantayan din. Baka ang molting crayfish ay mabuli. Ang masama pa ito ay ang posibilidad na makain ng kapwa crayfish. Karaniwan, ang mga crayfish na magmumolt ay parating nasa labas sa safe na area. Usually sa mga corners ng trapalpan or sa mga malapit na bakanteng hide. Sa likod, sa ilalim ng head ng molting crayfish, may mapapansin na puting area na parang matutuklap na ang head shell. Pag ready na ang molting crayfish or gusto nang humiwalay sa lumang shell, tatagilid na ito. Makikita na ang molting crayfish ay pilit na ginejerk off para makaluwag ang kanyang mga paa at sipit sa lumang shell. Pagkatapos ay magpapapalag ng buong katawan hanggang tumalsik ito palabas sa lumang shell. Ang prosesong ito ay medyo matagal din, depende sa mga maraming faktor. Pagkalabas ng crayfish, ito ay pagulong-gulong at paulit-ulit na mag-stretch naman. Bawat gulong at pag-stretch ng crayfish ay kitang-kitang humahaba at lumalaki ito. Ang paggulong at pag-stretch na ito ay medyo matagal-tagal din hanggang makapasok na sa hide. Sa time na ito, ang bagong shell ng crayfish ay napakalambot, kahintulad ito ng gel. Abutin din ng mga ilang araw bago manumbalik ang pagtigas ng bagong shell. Okay, na-mention ko na kanina na na-discuss ko na ng konti about crayfish molting process. Una, ang pagmumolt ng crayfish ay paraan nila ito para sila ay lumaki, mapalitan ang mga naputol na paa at sipit sa paraan ng paglabas sa lumang shell or exoskeleton. Hindi po ako magkukunwari per sa crayfish molting, kaya hindi ko po madiscuss in detail. Next naman po kung ano-anong reason bakit may failed molting. Nabubuli at napuputulan ng mga paa at sipit at minsan ay humaantong nga sa pagkain sa kanila ng mga kapwa nilang crayfish. Ang failed molting ay base sa aking research at experience ay may mga iba't ibang dahilan. Pangunahin ay ang water quality at ang health ng crayfish. Ang kakamolt na crayfish ay walang proteksyon at napakahina pa. Kaya nalalagay sila sa sitwasyon na mas malamang ang pag-atake sa kanila ng mga ibang crayfish. Kaya sa huli ay inaatake talaga sila at pag nagkataon ay nakakain sila ng ibang crayfish. Minsan napuputol ang mga paa at sipit. Ang pinakamasaklap nga ay namamatay na talaga sila. Ang mga atake at cannibalism ay nangyayari kung masyado silang napakarami sa kanilang pan or nasa masikip na aquarium. Mapa-aquarium man or mapapan, huwag na huwag i-overcrowd ang mga crayfish. At ang panghuli, maglagay ng maraming hides or taguan. May mga optional akong improvements na ginawa sa aking mga setup. Ito yung mga improvements na nagawa ko sa first 100 days to having crayling. Una, ang paglalagay ko ng sunshade or matatawag na din rain screen. Ang aking mga trapalpan kasi ay nasa tabi lang ng bakod na may grills lang. Pag umulan, ang tubig ay umaampias papasok sa mga trapalpans.
lalo na pag may bagyo na malakas ang hangin. Nasa Metro Manila ako or highly urbanized location. So hindi natin mapagwalang bahala ang posibilidad ng acid rain. Ang bakod ko naman ay nasa tabi lang ng kalsada, kaya siguradong pasok na pasok din ang mga pollution at mga usok at alikabok. Ito ang mga pangunahing dahilan kaya ako naglagay ng sunshade or rain screen. Pangalawa, ang paglalagay ko ng overhead transparent trapal sa ibabaw ng aking 2 levels trapal pan. Ang acrylic na bubong at lumang kahoy na mga trusses sa harap ng bahay kung saan nakalagay ang mga trapal pans, maraming nalalaglag na insekto, langgam, pops ng mga butiki at kung ano-anong mga debris. At ito ay naging concern ko. Tapos pag umulan naman ay tumutulo ng maitim na tubig na galing sa mga nabubulok na kahoy. Sa aking palagay ay hindi makakabuti sa aking mga crayfish. Kaya ito ang mga pangunahing reasons na rin kaya ako naglagay ng plastic trapal sa ibabaw ng DIY trapal pans. Ang pangatlo ay ang aking paglagay ng takip or screen protector para sa mga trapal pans. Proteksyon sa mga pusa at maliliit na mga predator animals. Siyempre nakakasakit ng damdamin pag nawalan ka ng crayfish breeder. Lalo na sa mga katulad natin na nag-uumpisa pa lamang. Lalo na rin kung ang inyong mga crayfish ay mabibilang lang sa daliri ang dami. Ang masama pa ay kung ang mga pusa ay sa inyong kapitbahay ang salarin. At lalong mas masakit kung ang nawawalang crayfish ay yung buried na napakatagal mo nang inantay bago mangitlog. Siyempre, pag-establish ka na at daan-daan na ang inyong alagang crayfish ay negligible na ito. Kaso nasa period pa tayo ng pag-uumpisa at pag-aaral. Kaya sa mga dahilan na ito ay naglagay na lang ako ng screen protector sa aking 2 levels trapal pan. Medyo hindi ito budget meal pero para sa akin ito ay worth it naman. Kailangan ko rin kasing mapanatiling malinis at presentable dahil ang mga trapal pan ay nasa harap mismo ng bahay. Sama rin ang ballpark cost at expenses ay na-mention sa umpisa ng video na ito. Kasama na rin dito ang mga monthly expenses, mga pagkain at aquatic plants na nasa maintenance expenses. Okay, na-discuss na natin kung ano-ano ang mga naganap sa ating setup at mga development sa ating mga crayfish breeders. Ngayon naman ay pumunta na tayo sa mga preparasyon para sa pag-hatch ng mga egg or pagka nagka-craylings na. Sa stage na ito ay nasa week 9 or 65 days na tayo on our route to 100 days to having craylings sa ating urban home farming venture. Next is, ano ba ang aking mga plano pag nagka-buried na ang mga female crayfish breeder? Malapit nang mag-buried dahil nasa 2 buwan na rin ang aking mga nabiling 4 na trio sets na crayfish breeder. Unang-una kong kinonsider ay kung paano i-isolate ang mga buried crayfish. Separate aquarium ba or isolation basket method na ilalagay lang sa existing trapal pan. Okay, dahil sa cost consideration ay isolation basket method ang aking napili. Sa aking evaluation, ang isolation basket method ang mas matipid, practical at walang separate setup na kailangan. Di na kailangan gagastos pa sa pagbili ng karagdagang mga aquarium. Sa totoo lang, expected natin na halos lahat ng female crayfish breeders ay magbe-buried na ng sabay-sabay. Okay, sa pagbili naman tayo ng isolation basket. Ang mga isolation basket ay nabili ko online. Regular rectangular basket lang ito. Ang sukat ay nasa 8 cm by 25 cm by 14 cm. Isesecure natin ang mga isolation basket sa paglalagay din ng plastic screen na takip. Dati meron akong pinakita na transparent isolation basket sa aking video ng buried and isolation video. Sa mga nakapanood po ng video na yon, hindi ko na po ito ire-recommenda. Pagkatapos ko po kasing gamitin,
wala pang 2 linggo ay lumabo na ang transparent basket. Hindi mo na makita kung anong nangyayari sa loob. Okay, ang plano ay gagamitin ang 2 levels trapal pan as nursery at pag malaki na ang mga craylings ay magiging grow out pan na rin. Gaya nga ng sinabi ko, ina-expect natin na sabay-sabay mag-buried ang mga female crayfish breeder. Pag nag-buried na ang mga female crayfish at ma-isolate na rin, ang mga male crayfish na lang ang maiiwan sa pan. So, mas convenient pag ang mga male crayfish breeders na lang ang aking ililipat sa aking DIY plastic storage box aquarium. Ngayon, bago ko i-share ang development ng aking mga buried female crayfish breeders, 3 na ang nag-buried pagkatapos ng 2 buwan na pag-aalaga sa aking urban crayfish farming venture. I-share ko muna kung anong hides ang aking gagamitin sa mga darating na craylings galing sa 3 mother crayfish. Alam naman natin na impractical pag gagamit tayo ng usual na PVC hide. Ang mga bagong pisang craylings ay sobrang napakaliliit. Kasinlaki nga lang sila ng butil ng bigat. Sa sitwasyon na ito at base na rin sa aking paghahanap, gagamit ako ng plastic artificial Carabao grass para sa hides ng mga crayling. Ang plastic artificial Carabao grass ay baka pwedeng magaya ang natural na habitat ng mga crayling sa wild. Ibig kong sabihin, pwedeng pagtataguan ng mga maliliit na crayling. Ang mga plastic artificial Carabao grass ay nabili ko online. Para siyang square carpet mat. Ang sukat ay nasa 59 cm by 40 cm. Para mas madaling ilapat sa trapalpan ay hinati-hati ko pa ang mga plastic artificial Carabao grass mat sa 4 na parte. Dahil hindi siya masyadong lumulubog sa floor ng pan, naglagay ako ng mga pabigat gamit ang maliliit na PVC hide at mga malalaking ceramic ring. At syempre, para maalis ang amoy plastic, kinakailangan ko ring ibabad muna sa tubig at paarawan bago gamitin. Saka ko inilagay sa trapal pan na magiging nursery pan bago pa mag-hatch ang mga eggs at magiging craylings para mabigyan na rin ng pagkakataon pamahayan ng mga beneficial bacteria at pati na mga algae. Bumili na rin ako ng maraming aquatic plants, hornwort at hydrilla. Magsisilbi na rin itong hides at pagkain na rin ng mga craylings. Ang gastos ay nasa umpisa ng video na ito. Okay, nasa final stress na tayo ng ating part 3 of our 3 parts video series sa video number 14. Ngayon ay i-share ko na ang development ng ating 3 female crayfish breeders na nag-buried na. Gaya ng sinabi ko, 3 female crayfish breeders ang buried pagkatapos ng 2 buwan ng pag-aalaga. Lahat ng 3 buried female crayfish breeders ay nailagay na sa isolation basket sa ibabaw na trapal pan. Mananatili silang nasa isolation basket hanggang ang mga eggs ay mapisa. Regular maintenance pa rin ang aking gagawin sa trapal pan. Ang pagkain sa mga buried crayfish ay regular pa rin ibinibigay. Kasama na dito ang una nating isinama na dried talisay leaves at aquatic plants sa isolation basket. Okay, ito na ang mga weekly stages ng crayfish egg hanggang mag-hatch into crayling. Week 1, sa stage na ito, ang crayfish eggs ay kulay dark green to light green. Depende kung ilang araw na ang mga egg. Week 2, sa stage na ito, ang mga eggs ay mag-umpisa ng maging kulay yellow-green hanggang yellow. Depende ulit kung ilang araw na ang mga eggs. Week 3, sa stage na ito, ang mga eggs ay from yellow ay magiging orange to dark orange. Depende pa rin kung ilang araw na ang mga egg. At sa mga huling araw ng week 3 ay makikita na ang mga mata at mga paa na nag-uumpisa nang mag-develop. Week 4, ngayon sa stage na ito, ang mga eggs ay kulay orange to brown na. Ang mga eyes at legs ay more developed na. Week 5, sa huling stage na ito, dapat ay nag-hatch na ang mga eggs into craylings at makikitang active na or gumagalaw-galaw na. Ang mga ibang more developed na craylings ay makikitang humihiwalay paminsan-minsan. Ang mga craylings sa week 5 ay nanatiling dependent pa rin sa mother crayfish. Yung ibang humihiwalay ay bumabalik pa rin sa mother crayfish para sa protection.
Okay, nasa week 5 na, tinanggal ko na ang mga mother crayfish sa isolation basket kasama ang mga crayling. Sa proseso ng pag-transfer, may mga craylings na humiwalay sa mother crayfish. Kaya kinailangan kong ilagay ang mother crayfish at ang mga craylings kasama pati ang mga humiwalay sa transfer disk. Sa ngayon ay hindi ako gagamit ng pagpag method sa paghihiwalay ng mga craylings sa mother crayfish. Sa halip ay ililipat ko na or i-release ko na ang mother crayfish sa trapal pan na magiging nursery pan na rin. Paraan na ito ay mami-minimize ang crayling casualty. Hindi na rin kailangan na acclimation. Parehas lang naman ang tubig na pinanggalingan. Sa ngayon, ang mga craylings sa trapal pan ay halos hindi na makita dahil sa sobrang liit, lalo na at nagsitaguan pa. Sa aking initial na estimate ay nasa 600 hanggang 700 crayling ang napisa galing sa tatlong mother crayfish. Sana mababa lang sa 30% ang mortality rate. Okay, natapos na rin ang ating 3 parts video series ng video number 14. Ito ay ang ating road to 100 days to crayling in our urban home farming venture. Salamat!